Welcome back sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ang mga ito sa Tagalog. Kung gusto mo mga ganitong contents, you're in the right place. Make sure to hit subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Sa mga nakalipas na taon, nagkaroon ng mas mataas na mental awareness sa buong mundo lalo na noong kasagsagan ng pandemya. Pero paano kung nakagawa ng krimen ang taong may sakit sa pag-iisip? Sa maraming bansa, magkasalungat pa rin ang opinyon ng mga tao hinggil sa kung ano dapat ang gawin o parusa para sa mga taong may sakit sa pag-iisip na gumawa ng mga krimen. Ayon sa research na ginawa ng Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law, ang karamihan ng populasyon ay nag-aalala sa kaligtasan ng publiko at kadalasang nahihirapang tanggapin ang posibilidad na ang isang individual na may sakit sa pag-iisip na nakagawa ng krimen ay maaaring maospital at kalaunan ay ma-discharge o kaya naman ay mapakawalan sa maikling panahon. Sa lahat ng bansa, ang suspect ay may karapatan na kumuha ng isang abogado. Sa kaso naman na pag ang suspect ay may kawalan ng kakayahan na humarap sa paglilitis, karamihan sa mga bansa ay sususpendihin ang paglilitis. Kung ang akusado ay may sakit na sa pag-iisip nung ginawa ang krimen at kasalukuyang may sakit, normally ang pasyente ay ipapadala sa ospital para sa paggamot. At sa Pilipinas, ayon kay Attorney Sapayan na sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ang isang suspect na makapagpapatunay na siya ay baliw ay hindi talaga nakakalusot sa batas. Ayon sa kanya, and I quote, hindi siya ultimate dismissal. May nagawa pa siyang mali kaya sa mental hospital ang diretso niya. Pero sa kaso natin ngayon, maaaring ang suspect ay hindi nakamit ang ganitong proseso. Sa kaso natin ngayon ay pupunta tayo sa Cagayan de Oro. Binansagan ang lugar na ito bilang City of Golden Friendship. Itinuturing din ito na may pinakamaraming tao sa Northern Mindanao base sa 2007 census. Halos 80% ng mga tao dito ay mga Katoliko, pero ngayon ay pupunta tayo sa isang maliit na barangay sa Misamis Oriental dahil dito nangyari ang kaso na pag-uusapan natin ngayon. Noong December 6, 2019, ang mga residente sa Purok 2, Punta Santiago, Talisayan, Misamis Oriental ay nakadiskubre ng isang hubad na katawan. Ang walang buhay na katawan ay walang ulo at ang katawan nito ay nakataob kaya hindi nila mapagtanto kung ito ba ay isang lalaki o babae. Ayon sa mga saksi, ang biktima ay may suot na purutong na maong pero wala itong pantaas na kasuotan. Ang mga kamay nito ay nakatali din at ayon sa pahayag ng mga pulis, sa tansya nila ay pinatay ang biktima ng madaling araw dahil ang dugo sa lugar ng pinangyarihan ay sariwa pa. Nang dumating ang mga investigador sa lugar ng krimen, nadiskubre na ang katawan ay pagmamay-ari ng isang babae, pero nawawala ang isa nitong dibdib. Ayon sa pahayag ng isa sa mga residente na unang dumating at nakakita ng katawan, nang dumarami na ang mga nag-uusisa ay napansin niya ang isang lalaki na tumatakbo palayo sa lugar ng krimen. Dinagdag ng residenteng ito na meron itong dalang karet na di umanong pwedeng maging murder weapon. Ang residente kasama ang investigador at ang kapitan ng lugar ay agad hinanap ang lalaki na di umano ay may dalang karet. Alas 7 ng umaga ay natagpuan nila ang bahay ng lalaki at ito ay malayo lamang ng 3 o 4 na kilometro sa pinangyarihan ng krimen. Nakita nila ang lalaki na kumakain sa labas ng bahay at dito nila nakita na sa ibabaw ng kanin ay nakalagay ang utak. Pagpasok nila sa loob ng bahay ay agad nilang inaresto ang lalaki. Itinali nila ang mga kamay nito at dinala sa police station. Siya ay kinilala na si Lloyd Bagtong, 21 taong gulang at base sa report, siya ay walang trabaho. Nang mahuli at madakip siya ng mga pulis ay nakatali pa din sa kanyang bewang ang karet. Sa police station na inamin ni Lloyd na siya ang pumatay sa babae na nakita ng mga tao sa Purok 2, Punta Santiago. Ayon sa pahayag nito, nakasabay niya ang babae sa paglalakad sa kalsada. Ito ang kauna-unahang beses na nakita niya ang babae at wala silang personal na relasyon. Nang kinausap niya ito ay nagsimulang mag-Ingles ang babae at dahilan sa hindi niya ito maintindihan ay nairita siya. Nang malapit na sila sa sementeryo ay dito na niya hinampas ng bakal ang babae.
Nawalan ng malay ito at dito na niya itinali ang mga kamay ng biktima. Habang walang malay ang babae ay dito na niya sinimula na pugutin ang ulo nito gamit ang kanyang karet. Ayon sa police chief na nag-interview kay Lloyd ay sinabi nito, and I quote, "Akong gidala ang ulo kay walad sudan sa balay." O sa Tagalog ay, "Dinala ko yung ulo kasi walang ulam sa bahay." Base din sa pahayag ni Lloyd sa mga investigador na bukod sa utak ay kinain din niya ang mukha, mga mata, tenga at ilong ng biktima. Isinalaysay niya na nang makarating siya sa kanilang bahay ay nagsaing siya at ginamit niya ang utak ng babae bilang toppings sa lutong kanin. Inusisa ng mga investigador kung ano ang lasa ng utak at ang sagot niya ay tabang o sa Tagalog ay matabang. Matapos siya makuha ang parte na gusto niyang kainin ay itinapon niya ang bungo sa isang butas na hindi kalayuan sa bahay. Nang pinuntahan ng mga pulis ang lugar na sinabi nito ay nakita nila ang bungo ng biktima. Nakita nila na may mga dugo pa ito pero halos wala ng laman. Ito ay nasa loob ng isang tela na kulay pula at itim na pinaniniwalaan na ginamit ni Lloyd para madala ang ulo ng biktima mula sa pinangyarihan ng krimen papunta sa kanilang bahay. Dahil wala silang magamit para makilala ang biktima, ay nag-anunsyo sila sa publiko na lumapit sa kanila o pumunta sa Gomez Funeral Homes kung may nawawala silang kamag-anak o kapamilya dahil doon dinala ang katawan ng biktima. Ayon sa mga residente ay kilala ang babae na sanay sa lakaran at posibleng isa itong palaboy o baka isang babae na may sakit din sa pag-iisip. Pinagbasehan naman ng mga pulis na baka isa nga itong palaboy dahil sa kapal ng kalyo na nakita sa mga paa nito. Ikinilong si Lloyd sa police station noong December 5, 2019 at ayon sa pahayag ng mga pulis, normal ang ikinikilos nito sa loob ng selda pero matindi ang paniniwala ng mga nakakakilala sa binata at sa mga kapamilya nito na may sakit ito sa pag-iisip. Ang nakakalungkot ay walang mga kapamilya o kamag-anak ang dumating sa police station para bumisita kay Lloyd. Ayon sa mga pulis ay kakasuhan nila ng murder si Lloyd pero bago nila ito opisyal na i-file ay gusto nilang patingnan ang suspect sa isang psychiatrist para malaman kung ano ba talaga ang estado ng kanyang pag-iisip. Noong December 6, 2019, natapos ang inquest proceeding sa Cagayan de Oro Hall of Justice at ibiniyahe ulit si Lloyd pabalik ng police station. Pero sa biyahe pabalik ng police station ay naflatan ng gulong ang sinasakyan ng mga pulis kaya tumigil sila sa barangay Punta Gorna para mapavulcanize ang sasakyan. Ayon kay Major Dennis de los Santos, humingi ng permiso si Lloyd para umihi. Tinanggal ang kanyang posas at di umano ay dito na inagaw at kinuha nito ang baril ng isa sa mga malapit na pulis sa kanya at pinaputokan niya ng baril ang mga ito. Matapos ang isang putok galing sa di umanong baril na naagaw ni Lloyd ay pinaputokan siya ng mga pulis at natamaan siya ng 3 beses. Dinala siya sa ospital pero dineklara siya na dead on arrival. Nang mamatay si Lloyd ay walang kapamilya o kamag-anak ang kumuha sa kanyang katawan sa morgue at magpahanggang ngayon ay wala namang report na lumulutang sa pagkakakilanlan ng biktima. Pwede lang tayong manghula na baka isa nga siyang palaboy.